Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. I'm Pauline Verzosa. And I'm Sean Yao. The big stories tonight. A shake-up in the team that will defend former President Rodrigo Duterte before the International Criminal Court. Former presidential spokesman Harry Roque and ex-executive secretary Salvador Medialdea are out. What led to this development and who will be replacing them? And in the event an ICC warrant of arrest is issued against Senator Ronald Bato de la Rosa, it just might be the last time we see him. The senator says rather than surrendering, hiding may just be the best option for him. And less than 2 months before the midterm elections in May, question is, how ready is the COMELEC at this point? We will be discussing just that with COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco. And we'll also have a live demo of the automated counting machines that we will be using. Former President Rodrigo Duterte's lead counsel is confident that they will be able to secure his freedom from the International Criminal Court. British-Israeli lawyer Nicholas Kaufman said this after visiting Duterte inside the ICC detention facility in The Hague. Kaufman says even while detained, the former president is still in high spirits. Kaufman, who was officially appointed as lead counsel yesterday, is confident they can get the case Crimes Against Humanity versus Duterte junked. This early, he is already looking at an acquittal for Duterte. Though he did not go into specifics, Kaufman hinted at upcoming legal petitions on the case. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. Right now, Kaufman is the only confirmed legal counsel for Duterte. Vice President Sara Duterte is out as her father wants her to go home. But before she does, she is tasked to complete the team who will defend her father. Former Executive Secretary Salvador Medialdea, who got hospitalized, is now out of the team, as well as former presidential spokesperson Harry Roque, even though he is an accredited lawyer of the ICC. For the Vice President, it is better for Roque to just focus on his application for asylum. We don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. Once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers, and we want all the lawyers on board na merong ICC experience. Right now, VP Sara Duterte says her father is adjusting to the detention facility. The former president described it like a hotel, except he just can't go out. Sara says Digong is also charming everyone and is being friendly with people inside the ICC. Now, Sara also said that despite being in The Hague, the former president will not withdraw his candidacy for mayor of Davao City. Tuloy po yung pagiging mayor ni President. He's looking forward actually na mag-mayor. Meanwhile, Justice Secretary Boying Remulla challenges former presidential spokesperson Harry Roque to come home and face the complaints against him. According to Remulla, there's no reason for Roque to seek asylum from the Netherlands because he is not being politically persecuted in the Philippines. Roque is facing a qualified human trafficking complaint over his alleged involvement in the raided Pogo hub of Lucky South 99 in Porac, Pampanga. Congress has also issued an arrest order against Roque for his non-compliance or non-attendance in the hearings on illegal Pogo operations in the country. Sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito eh. Wala pa nga nangyayari, tumatakas na siya eh. Di ba? Hindi, harapin niya. Wala pa kaso. Diba? Abogado pa naman siya. Hindi siya sumusunod sa batas. Already, some congressmen are pushing for Roque's passport to be canceled. But the DOJ as well as Malacanang agree that this cannot be ordered just yet because there's no actual court case against the former presidential spokesperson. Authorities just hope other countries would be cooperative as they confirm the documents used by Roque, especially as there are allegations that he used backdoor channels to leave the Philippines, just like what dismissed Mayor Alice Guo did.
O kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Senator Bato de la Rosa now says he will not surrender if the ICC issues a warrant for his arrest. Just a week ago, De La Rosa said that he was ready to be arrested and brought to The Hague, even saying he would take care of former President Duterte while there. But now it seems he is considering other options, including staying within the Senate premises for as long as possible. This comes after Senate President Chis Escudero said De La Rosa will be given institutional courtesy as long as he remains inside the Senate, allowing him to exhaust all legal remedies. De La Rosa, however, clarified that he will not hang on to the Senate's protection. He said he is also considering other courses of action, including hiding. But if authorities eventually arrest him, De La Rosa said he will not resist. Well, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Titignan natin. As I have said, I will cross the bridge when I get there. We're pausing for a quick break, but right after that, we will be taking a look at the COMELEC's new automated vote counting machines. How are these different exactly from the ones used in previous elections in terms of protecting the integrity of our ballots? Stay tuned. You're watching The Big Story here on One News. Malacanang is already discussing guidelines to regulate social media amid an explosion of fake news in the wake of former President Duterte's arrest. Palace Press Officer Claire Castro says social media companies, as well as the mainstream media, should do their part to put an end to disinformation tactics. Castro laments that even the Supreme Court has become a victim of fake news after a fabricated advisory about a petition to oust President Marcos proliferated online. Since the government turned over Duterte to the ICC last week, fake news peddlers have been on overdrive. Fake quotes attributed to prominent personalities have filled social media in recent days. A coordinated messaging blitz has also been monitored to spread refutable arguments about the former president's arrest. Castro says a whole-of-nation approach is needed to stop disinformation. Tayo ay dapat tulong-tulong para po maiwasan po natin, matanggal po natin ang lahat mga fake news. Yan po. Kaya kakailanganin po talaga namin ang tulong ng social media, ng mainstream media, para po masawata po natin ang mga kumakalat na ganitong klaseng fake news. Another occasion where fake news goes into overdrive is the elections. But the Commission on Elections has been delving into different platforms to educate the public about the voting system. And joining us to demonstrate the automated counting machines to be used for the first time on May 12 is COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco. Good evening, Attorney. Good evening po, Ma'am Ces, Ma'am Sean, and Ma'am Pao. Good evening po. Sino We po yung talk isa about naming the white guest? elephant. The white elephant in the room. So this is the automated counting machine, a product of a competitive public bidding. At madali po natin makita, unang-unang difference sa big screen. So that's the first and foremost feature ng ating ACM. So this is the all-new Miru systems na po to, Attorney, right? That's this correct. is the first time it will be used sa midterm elections. Magde-debut po siya itong Mayo. That's correct. And it's based on the standard system being used in Korea for their elections. It has been used in Iraq and Congo and other countries po. Okay, syempre, hindi natin mapagkakaila, no? This has been a very controversial machine. Everyone's been waiting for the demo and to see, no, whether the promise of COMELEC that this is going to be smoother than the old Smartmatic machines is actually true. Tama po. And we've been doing the rounds, Chairman Garcia and I have been doing the rounds since June last year, demonstrating the machine's capability all over the Philippines po. In fact, this has been also tried abroad
in all kinds of weather. And as you can see, it's ready to be deployed po for our May elections. Okay, before you start, there's a giant battery pack right here, which we can see. It has 6 green lights, fully charged. Is this so that this is safe from any power interruption? So lahat ba ng mga vote counting machines ay equipped with this battery? Tuloy-tuloy lang ang kanilang. Tama po. So nung nangyari na nga po yung hindi namin inaasahan, pero ngunit pinaghandaan, nag-brownout at wala pong problema dahil tuloy-tuloy yung battery. You can see 6 LED lamps there. 1 LED lamp is equivalent to more than 14 hours operation. And it's not COMELEC which tested it. It's the Department of Science and Technology. So confident po kami kahit nga 3 days, pero hindi naman po abot ng gano'n ang ating elections, pero kayang-kaya po niya. At hindi naman nag-overheat, attorney. Ay, hindi po. Tuloy-tuloy po since this morning yung battery lamang po. So as you can see, may isa pa pong pagbabago are the ballots. Manipis po siya. So if we could try po, pwede na po tayong bumoto. Hindi matigas, ano yung hindi po dati? matigas. That's just 100 GSM. So COMELEC this time chose a thinner paper for 2 reasons. Cost. Mas malaki po ang mura talaga nito. Pangalawa, ang sabi po kasi ng paper industry, 100 GSM and below, it can be produced in country. So natutulungan pa natin ang paper industry. 101 GSM above, we have to import it. So dati, Demo. Go. Demo. So, as you can see, pwede na po kayong bumoto. Huwag po kayong matakot dahil yung bilog po dito, walang katapat na bilog sa likod. Alam naman po natin pag paper, it can bleed through kung talagang madiin at matagal. Pero hindi po yung totoo yung mangyayari na bumoto ka sa harapan, mabobotohan sa likod. Magkalayo po siya. And merong security marks po ito at paalala po natin lagi sa ating kababayan yung timing mark sa gilid. Huwag na huwag pong pupunitin, guguhitan. Pwede testingin? Alin po, pwede po nating testingin. You can mark that, put a mark on the timing marks and you can see, i-reject po siya. Kanina nga po, ginawa namin, markahan niyo po siya. Kung hindi talaga lumalampas. Pag kahit po lumampas, Ma'am Ces, Meron, wala problema. Pero ang sabi nga okay po lang. namin, wala pong katapat na bilog. Kahit mag-bleed sa Kahit likod ang... mag-bleed through po siya. So hindi tayo kailangan masyadong ma-conscious about yung Hindi tumatagos, po. yun yung tawag natin sa Tagalog. Normal talaga po sa paper na mangyayari yan. So Okay. habang So, pwede na po nagsasample kayo tayo, bumoto. no? Opo. Okay, so ito si Mrs. pati si Sean, can do... Gusto ko sa itry yung using a pen na hindi bigay ng COMELEC. Kung babasahin nila, Tama di ba? po. Kasi you have to use the pen That's of the correct. COMELEC. Pero before, hindi ganito no? Bago Meron lang na tong pong pen. COMELEC. Meron Parang na po ginagamit pong ko pen. pentel, normal na pentel. Mukha po siyang Sharpie but it's the same thing marker. Hindi po namin ina-advise ang ibang pens kasi baka po matulis, mabutas po yung papel. Ikalawa, I-reject yung yun? drying time. Baka po i-reject kasi pag nasira yung papel at yung drying time, baka po magkaroon ng smudges. Yung hindi mo inaasahang mabutuhan, mabutuhan mo. O, so tatry ko po ng yung... aberya. Naghahanap na abin. So yung pag tatanggalin ko na po yung privacy Kunyari, screen. dot lang ganon. Ganito po, ang ating threshold po ngayon ay 15%. So yung pen po ay dinesign na kahit papano yung dot na ganun po ay covered na niya yung 15%. But Pero one kung small dot, masyadong hindi. maliit, yan nga pong sinasabi namin, baka hindi basahin dahil hindi umabot sa threshold. So ang payo po natin sa ating kababayan, pag boboto po, i-shade kailangan ng shade buo ng yung buo. bilog. Boto Yan. niyo po Just yan. to clarify, folks, 15, 50% 1.5 o 1.5? po. It's 1.5, 15%. But sabi nga po namin, huwag niyo na pong intindihin yung threshold. But Yeah. nyo Iboto tinitipid niyo na pa. po. Opo. Okay. So, At wala I'll pong just problema. randomly Ako rin, hindi ko sa bilog ginagandahan. po, No, kahit at hindi ko tinitignan ng pangalan. kahit lumampas po kayo dyan, dun sa bilog na bobotohan Baka natin. sabihin nyo, Okay. ba't Wala pong problema kasi magkakalayo naman po yung mga bilog na bobotohan po natin. At isa pa, sabi po natin, hindi dapat mamarkahan ng balota ng kahit ano, wag pong dodrawingan, wag pipirmahan, wag susulatan, walang identifying marks. So, Spokes, on the day, kung sakaling pumunta ka sa precinct, tapos iba yung pen na binigay sa'yo, pwede mo bang i-complain yun? Yes, opo. Dahil sufficient po ang number ng marking pens na i-deploy namin kada machine. At pinapaliwanag na nga po natin, ang dapat gagamitin niyo po yung may COMELEC markings at wala yung ibang klase ng markings. Opo. Ngayon po, yung orientation ng machine natin, meron po siyang cover and privacy screen kasi nga po, ang gagawin po nito, aside from putting out the receipt para makita ninyo, ay ipapakita niya mismo yung balota. So dapat po ang pagkakapwesto ng machine sa presinto, walang nakakakita ng screen kundi yung botante lamang. Dahil ilalabas po dyan ang mismo ninyong balota. Yes, makikita nyo po, kung matatandaan yung dating systems, boboto tayo at nakalagay dun sa maliit na screen, around 4 inches. Thank you, your vote has been cast. Yes. And that's it, we go home. Okay, I will make a mistake and vote for more than necessary. Yeah, What will happen? That's what you call overvote po. Yeah. So, pag So- nag-overvote po, yung party na yon walang bibilangin kahit isa po dun sa boto. Ay, really? Dahil hindi naman po madedetermine ng machine kung sinong preference nyo dun sa mga
binotohan po Sino ninyo. yung mali? Kung sino yung mali. But ang undervote, wala pong problema, babasahin po yan. Maganda yung pen eh. Paano kung iuwi? Naku, yan nga po kasama sa procedures po natin. Pag inabot ng electoral board, kasama tong secrecy folder and pen, pagbalik nyo po, pakaboto, ibabalik nyo rin po ang pen. So, sisingilin sa inyo. Opo. Sisingilin sa amin, Kasi mga baka botante. maubusan So let's eh. try Opo. Sean's So tatanggalin ballot. ko na po yung privacy screen para She mas did it the madaling right makita. I did it the right way, Okay. pero I undervoted no, may senators. 8 lang ang shinade ko. Okay So, lang. tingnan natin. Okay lang That's yan. allowed. Sa pag-feed naman po, you can do it this way, that way, pwedeng galing sa bottom, pwede rin po magkabila. Sige, So sige. four Okay. So, orientations pipikit po ako yan. para kung ano man yung Opo. At ang direction. makikita po ninyo, mabilis. Because that's 200 millimeters per second. Yung dati po, 70 millimeters per second lang po siya. So what will you see on screen? Ay binasa na po niya. It's verifying. After that po, ay ilalabas na niya yung inyong resibo kapag na-generate na niya at na-save na niya ang inyong boto. Wow, it's taking a little while. But it takes less than 1 minute po from the feeding of the Compared ballot. to It's already printing. Alright. So, pag nag-print po siya, hindi na po natin kailangan ng gunting, automatic na po. Ma'am, you'll see, kasunod na po, yung inyong balota. You can touch the screen, actually. Pwede niyo pong tignan kung balota niyo po yan. That's correct. You have 15 seconds po for page 1, and then the machine will give you another 5 seconds for the party list page. Okay, tama. Yan. So, pwede Pwede niyo ko rin rin po i-check i-cross-check sa resibo. That's correct. So normally, ang mangyayari po, pagkatapos po ninyo ma-check, you'll put the receipt in the bin here. Okay. But So, this time po, ma'am, siguro wag muna nating ihulog dahil papakita ko pa yung isang feature ng machine later. sige. Hawakan ko. Makita Later, ninyo later. na nandyan talaga yung balota. Okay. Okay. So Si can I put overvoter. Yeah. Oh wait, I didn't do this. Should I? Anyway, whatever. Any orientation po, ma'am, says. So yan, medyo mabilis po siya talaga, but that's because 200 millimeters per second. So it's scanning, it's verifying, it's saving your And then ballot. what will show kaya kung The first- rejected? Okay, nilagyan niyo po ba ng marks yung gilid? Hindi. Hindi naman I po. overvoted councilor. So, overvoting will not result into the rejection of the ballot. But if you mark on this side, mamaya po ako I gagawa, see. i-reject po. Ma'am, there's your receipt. And then ipapakita na po niya yung mismong balota po ninyo. So, pwede niyo pong galawin yung screen, ma'am, for 15 seconds for the page 1 and another 5 seconds for the party list page. So paano yung attorney since nag-overvote siya sa kanyang Yun na nga ballot? And you'll So see yung po, counselor niya, hindi na-counted lahat noon. hindi po counted. So, makikita po ni Ma'am Ces sa Patingin kanyang nga. resibo. Sorry, wala akong salamin. Doon po sa counselor po, ilan po ang binotohan niyo, Ma'am Ces? 9. 9. So, kailangan po 8 lang lumabas po, overvoted po kayo. Ni isa walang binoto. So these are the senators naman were counted. Yes, Okay, counted okay. naman po. Doon sa party list po, hindi kayo bumoto. That's Hindi why it nga states undervote naman po. Yes. Sa akin din nakalagay. So sabi ko nga 8 lang yung vinote ko na senator. Nakalagay sa pinakailalim ng tally, 4 undervotes. Undervote naman. Okay, so Okay. itatry ko naman tong ballot ko na I used a regular pen, a regular talaga? ball pen. So, hindi ko Sana po ginamit. binutas mo para... Lahat na talaga ng maling pwede gawin. Ginusog. Yeah, ginusog na rin pa. natin. Medyo So, nagusog. let's Pero see. ang labanan sa transmission. Opo, but that's correct. Pero bago po, mamaya ipakita natin. Bago tayo makapag-transmit, lahat po ng tao sa presinto may kopya na ng printed election returns. So they could check kung tama yung Yeah, nai-transmit. but when their election returns na madami dun sa main, Server lang. Okay, dun parang Nako, ganito po dun ngayon. nagkakagulo. Parang what? Ang bilis. Paano natin ma-check? Nako, dati po kasi iisa lang ang server ni Comelec. Now we have 6 servers. The media has your own server. Meron ng PPCRB, meron ng NAMFREL, meron ng dominant majority party, meron dominant minority party. At lahat po ng resulta na matatanggap ng Comelec server will put it up in a Comelec website. So ang public po pwedeng mag-check nung nakikita yung election returns compared doon. Meron pang isa. Yung aming pong server ay naka-mirror sa DICT. So napakadami po redundant yung fail-safe mechanisms natin at hindi kami magtatransmit nang hindi hawak ang election returns. And as you can see, ito po yung lagi namin pinapaulit-ulit. Ginagamit po natin ang makina, wala pong nakasaksak sa internet because this is a standalone machine. Hindi po kailangan It's not ng connected internet. anywhere. It's not connected to the internet at magko-connect lang po tayo using this transmission dongle na merong SIM card kung malakas ang telco signal o kaya Starlink at the point of transmission. At mangyayari lang po yon kapag nakapag-imprenta na kami ng 9 election returns. Not before the So, safe imprinting. po talaga, attorney, from cyber attacks and tampering. That's correct. So we have 2 security features. First, hindi nakakonekta sa internet. Second, kahit magkonekta siya, it has only a send-only capability. Walang reception capability. Attorney, the last time we interviewed you over Zoom, I remember you were saying na may automatic na rin siya na magka-close at automatic siya magta-transmit. Meaning, hindi pwedeng i-override ng tao
in the precinct yung kung kailan magsisend? Because there were some reports last election na hindi pa nga raw 7 p.m. nagsisend na ng mga red Hindi po, alerts. that's not true and our servers can prove that. Bakit po? Meron pong built-in mechanism sa ACM that it cannot transmit before 7 p.m. And it cannot transmit prior to the printing of the 9 ERs. At yung server naman po natin, it will not accept any transmission before 7 p.m. So pakita ko lang po, ginuhitan ko yung aking balota. Oh, bago mo na yan, Atty. Pakita ko lang itong ginawa ko po. Yes. So, nakalagay po undervote lahat since I used a regular ballpen. Pero may isa, attorney, yung sa party list na na-recognize yung Chicago Bulls na party list. dahil po siguro Bakit kaya yung, may yung inyo detect pong siya? mark po ay lumampas dun sa threshold, umabot po siya. Yun ang problema sa fine point po, baka hindi umabot sa threshold. So Tapos, kung nagawa mo yan, you can't ask for a repeat. you cannot ask for any ballot po dahil 1:1. One ballot per voter po tayo. Sorry na po. So I have a ballot which I mark on the side. So, Where, let me see. sa side po, ginuhitan ko po yung timing marks. Bawal na bawal po to at sinasabi namin, wag niyong gagawin because this will happen. Tulad po niyan. So, i-feed natin siya. Let's see what will happen po, no? Dun sa ating balota. Ginawa ko po yung bawal at yung po yung timing marks, those are the guides of the ACM. Kung mapapansin niyo yung bilog, yun po yung mga katapat, yung timing marks. At dahil po dyan, inireject po ang aking balota. Kaya paulit-ulit po nating paalala sa ating mga kababayan hanggang dun sa bilog lang po nating guguhitan. Dahil pag may nangyari po sa security marks, sa security features, ito ang mangyayari. Ire-reject po ang inyong Pero balota. what if you put it here, within, here? Ganon din po, dahil meron pong visible at invisible security marks ang ating balota. At ang utos lang po sa atin, dito lang po tayo sa bilog dapat nagsishake. Okay. So, i-close na po May natin. mga tao bang talagang gustong gumawa ng mga ganyan? Naku, meron po. Accidental. Meron po. Magbarka. Opo, meron po. At sinasabi nga po namin, ayon po sa batas natin, yung paglalagay ng identifying marks is actually an election offense. Ano ang parusa po niyan? Pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto, at perpetual disqualification to hold public office. Ang mabigat pa po, in case maprotesta yung sistema, yung inyong presinto, pag ito po, pinakitiyan sa mga lawyers, if o-object po nila ang bawat balota, mababawasan pa yung boto because of the identifying marks. Alright. Okay, may question lang ako. Na-curious ako dito, attorney, kasi bakit may headset? Ito nga, vote counting machine natin. At ito nga ginagawa rin ni Sir. Sa ngayon po, inassume na natin na 7 p.m. na wala nang bumoboto. Kaya Okay. po bilang tumatayong electoral boards, ginagampanan po niya yung pag-input ng cards at ng PIN. Kung makikita niyo po, may hawak siyang security cards. Yan na po yung ginagamit natin. It's a combination of that card plus your PINs para po ma-open yung Pakita natin yung functionalities card. nito. Okay. Yan. So ito po, pinili natin instead of the usual I button kasi locally sourced din po siya. Meron din sa Pilipinas. Yan. So may kasama po laging PIN. So the chairperson, the second member, the poll clerk, or the third member, lahat po sila ay meron. Yung fourth card is actually for the zero. Bakit po? Tandaan po natin at least 3 days before the election, nandun na ang makina. Magte-testing po yung electoral boards at mga watchers. Boboto sila using the final testing and sealing ballots. Pag tama na yung bilang, isi-seal na nila yan at isi-zero nila para ready na for election Hindi po day. naduduplicate yan, attorney. Hindi po nila maduduplicate. And besides, may combination po ng PIN. So What if pinasa nila sa ibang tao? Naku, yan po yung sinasabi namin. It's an election offense. So, nag-iimprenta na po siya ng election returns. Supposedly, 9 po, but I have to stop this kasi kulang tayo sa oras at nagtitipid tayo sa papel. So, hawakan nyo na po yung election return for national positions. Kasunod na pong i-imprenta dyan ang election returns for local positions. Okay, ang haba. By the way, ito pong headset ay gagamitin natin para dun sa mga visually challenged, visually impaired voters natin. Ang pagboto pa rin po nila may assistor. May tutulong sa kanila. Pero ang problema kasi, yung dating sistema, boto ka, sabihin mo, boto ko A, B, C. But pagpasok ng balota o nakalagay sa resibo mo, it depends upon trust lang. Ngayon po, gagamit po ng headset para pagpasok ng balota, sasabihin sa kanya, Mayor A, Vice Mayor B. Uuwi po siya na alam niyang sinunod at binoto po yung kanyang sinabi na dapat botohan. And you can see, tingnan po natin dito. Ito po yung sinasabi namin na after printing the first 9 ballots po, tatanungin ka at magtatransmit ka. It is only at this point na hihilingin ng machine na ikabit mo yung transmission device. So wala pong katotohanan yung kumakalat na istorya na the whole time na bumoboto tayo ay nakakonect sa internet. It is only at this point.
Sino naman may standalone machine. hawak niyan? Hawak din po ng ating chairperson ng electoral board. So at this point, dahil wala naman po kami nakabukas na server, skip ko na lang po in transmission. So the next part will be the printing of the remaining 21 ERs dahil sabi sa batas, 30 dapat. And in fact, bago po tayo mag-transmit, ang utos namin, lahat ng ERs i-distribute. Yung ER para sa presinto, ilagay na sa labas para lahat ng dumadaan kita na nila ang resulta. Yan, Which is in this form? That's correct po. So makikita mo niyo po yung summary ng lahat na nandyan, lahat na po ng kandidato, including their votes, at pati na rin po yung summary kung sinong bumoto, gaano karami yan. Going back to the headset po, no? So ito yung magandang feature na uuwi sila, napakinggan nila na sinabi ng machine, sila nga yung binotohan ko. I Okay, so for admire that, but accessibility. I don't know, in the chaos of election day, kaya ba yan gawin? Kaya po, and we've been doing that. Nung nag-mock elections tayo, may mga pinasubok po tayo na visually impaired at nagamit po nila yan, tuwan-tuwa po sila. How long po yung process? Because I'm guessing it will add to the time, di ba, Yeah. attorney, na makikinig pa sila dun sa recap ng kanilang mga boto. Tama po, pero nakita naman po namin, it will not take more than 10 minutes to read everything from the senators to the party list. Hindi naman po siya matagal. Pero I like the inclusivity of Yes, this, that's correct. this headset. Now, itong mga QR code, napakadami sa Ayan. ilalim ng Yeah. ating Opo. election return. Okay. Attorney, ano yan? Sinadya po magkaroon ng QR code dahil alam naman po natin ang PPCRV, ang NAMFREL, they have their own quick counts. Ang proseso po dati, ang papel na ER dinadala sa Manila, sa kanila headquarters. Ngayon, binigyan na po natin sila ng dataset. So using their cellphones, nakapag-develop po sila ng isang phone-based app. So yung kanilang watchers, i-scan na po yan, agad-agad makakarating yung resulta sa Manila at kasama pang ipapadala yung papel. So na-check na nila yung actual count sa presinto, meron pang-validate sa paper. At ito pong mga receipt, attorney, Yan, hawakan niyo po. Parating na tayo dun sa part na Kasi yan. bawal po ito iuwi. Bawal po Bawal iuwi. iuwi. Normally, ang mangyari po, Ma'am Pao, is that the voter will have to fold it, put it into the receptacle, at aalis na po tayo. Maglalagay na ng indelible ink. But this time, pinahawakan ko po sa inyo dahil pakita ko na talagang na-save yung inyong balota. Bukod sa nakita nyo kanina, pagkatapos mag-print ng lahat ng ER, i-pull up natin yung balota nyo pong muli. So hinihintay ko na lang po makapag-print ng local ER para po mag-proceed na tayo dun sa voter receipt review. Di ba bawal kunan, di ba? Bawal pong kunan ang balota, ang screen, pati na rin po ang resibo. Opo. So election offense rin yun, I That's suppose. correct. Pag Kaya nahuli ka. maraming pumupuslit niyan. Oo. That's correct. So ito na po, i-stop printing ko na rin po siya kasi otherwise it will print 10-1 sets. I-generate lang po niya ang statistical report. Pareho lang po yan nung kanina. At pagkatapos po nun, papakita ko na yung ating voter review. So ano yung assurance na ano, no? Kasi some people nga want to take a picture kasi boto nila, gusto nilang siguraduhin to safeguard their vote. What is the assurance? Ano yung kontra naman ng COMELEC sa mga, yun nga, gustong kumuha ng picture ng kanilang balot? Nako, isa po sa essence ng ating halalan ay secrecy. So hindi po talaga ubra. So first audit po natin, pakita ko lang po. Dahil ang promise natin, after the elections, lahat ng balota na na-feed sa makina, papakita natin sa mga watchers at sa teachers. At this time, papayagan po natin magkuha ng pictures. Kasi gusto natin, nakatapos naman ang halalan, kung gusto nyo magmano-mano magbilang, pwede. So pwede nyo pong tignan yung screen, nandyan po yung 3 balota na na-feed natin. Nandyan po siya. So pwede po nyo pindutin yung arrow sa Sige, kanan. pawi. So it will proceed to the next ballot. So makikita nyo po yung mga balota at yung boto na natanggap niya. So kung gaano po karaming balota na natanggap niya, katulad dyan nakalagay ay 3 rin po yung i-display. And that's what we call the ballot review. At this time, pwedeng ko na ng So, picture. if there are like 300, let's say, in that precinct, it will say so. Yes po, And medyo this is all matagal na. saved in a card, a memory card here? Yes, meron po dyan sa kanisang USB. At besides, at pag dinisplay po yan, hindi natin malalaman kanino balota. Why? At random. So hindi porket yung unang dinisplay siyang first voter at yung last voter. So we go po to the next part. Hawak niyo po yung resibo niyo, Ma'am Pawi. Yes, yes. So to prove to you that the machine really has saved your ballot, meron po itong scanner na camera. Let's scan the QR code. By the way, ang binotohan niyo po sa party list, sa senators, nag-overvote kayo, walang binotohan sa iba. At nag-undervote po. Mukhang ang binotohan niyo lang po ay sa senators na nag-overvote pa kayo at sa party list na Chicago Bulls. So let's check. okay. Let's check. Wala po So, talagang party list na gano'n. so in-scan na po natin yung inyong resibo. So makikita po dito, tignan po natin kung paglabas, ayun po yung binutuhan nyo, nandun sa side. So kita po natin na Chicago Bulls lang. And let's go to the front page. Dahil po talagang sa senators ay nag-overvote po kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nag-overvote po talaga. The rest of the ballots, wala na po kayong binutuhan. So let's check the party list ballot. Hanapin na po natin yung kaisa-isa yung boto. The Chicago Bulls, and it's there.
And it's there. So that's your ballot po. Bukod sa nakita nyo na napatunayan natin na nakasave po talaga ang balota niyo sa machine. So, Attorney, during your mock elections, ano po yung mga challenges na na-encounter nyo? And so far as the Problems, voters po, wala namang problema dahil this has been the recommendation of the CAC, yung COMELEC Advisory Council, na i-retain yung pag-shade. Noong una nga po, binalak ng COMELEC na stamp na lang. But sabi ng CAC, mas sanay ang Pilipino sa sinishade. So we retain that. Ang nakita lang po namin, yung darating sa presinto na hindi pa niya alam kung sinong bobotohan niya. Doon po tumatagal dahil pag feed ng balota, 1 minute, tapos na po siya. So ang payo po natin, may i-distribute po ang COMELEC na voter information sheet para sa lahat ng botante. It has your name, your address, school kung saan kayo boboto, may sample balot na po doon. Doon na kayo po, yun ang gawin yung listahan, yun ang gawin yung kodigo at yun po ang dalhin niyo sa araw ng halalan. Hindi maantala. Tama po. So in short, yan naman talaga yung dating payo pa no? Tama yung po. magdala tayo ng sariling kodigo. That's correct. Doon lang acceptable ang kodigo. Yung kodigo po, huwag na ilagay sa cellphone dahil hindi po papayagang gamitin nyo ang cellphone Bawal ang habang kayo cellphone. bumoboto. Dapat talaga papel, old Papel school. na lang Okay, po. so ready na ba tayong i-shoot to sa Pwede na po. receptacle? At anytime, pwede nyo na pong i-shoot. I don't know, is this mine? I forgot. Yes, This yes. is mine. Ay, So, i-fold na lang po natin bago po natin siya i-shoot. oo, kasi nakalusot pa rin yung taas. By the way, ang tao po ang ating mga kababayan, meron pong ilalabas ang COMELEC na election results website. Kung alam niyo ang number ng inyong presinto, pwede po niyong i-check sa website na yon kung ano ang resulta ng halalan sa inyong presinto. At tanungin niyo rin po yung PPCR Vietnam Frel, dun sa kanilang servers, dun sa kanilang papel, pareho ba yung natanggap ninyong resulta? Hindi yan magka-crash, ha? Hindi po, hindi po. Hindi po. Tsaka lastly, no, Attorney Rex, yung mga, di ba minsan, pag di ka bumoto sa mga election, kunyari skinip mo yung mga barangay, medyo na nawawala ka dun sa voters list. So, online na ba ngayon yung pinaka-current na sinong pwedeng bumoto sa midterms? 2 weeks before the election po, we'll be putting up the precinct finder again. Bakit po 2 weeks? Kasi talagang sobrang dami ng attempts to hack. Last time po, 38 million attempts. So ilalabas po namin ito 2 weeks, pwede nyo po i-check. But ngayon, pwede na po kayo mag-check sa election officer nyo. Isa pa pong panlaban namin sa flying voters. Dati po, pangalan lang natin ang nakalagay dun sa listahan. But this time around, pagpasok nyo pa lang sa school, yung hawak ng PPCRV, may picture na po natin. Pag tungtong ninyo doon sa inyong presinto, hindi na kayo makapagtatago, hindi kayo makapagkukunwari. Dahil yung hawak ng teachers, may picture po kayo. Kahit nasabihin yung kayo yon kung ibang itsura nyo, hindi po kayo bibigyan ng balota. Saan galing yung picture na yan? Sa database po natin, tandaan po natin, kinuhanan tayo ng litrato, biometrics. 4 sa biometrics, 4 na fingerprints, at yung ating pirma. Wow, high-tech na. Biometrics na ba ang lahat? Lahat Kasi, po. Opo. Minsan kasi Kailangan. mixed pa di ba? So, Nung kung hindi ka nag-biometrics, can you just safely assume na hindi ka na pwedeng Opo, bumoto? wala na po kayo dahil nung lumabas po yung mandatory biometrics When was law, that? lahat po tayo inobliga. Sometime in 2013 po, lumabas yung biometrics long law. time ago. That's correct. So mula po nung 2013, lahat ng bagong registrants, nakuha na po natin ang kumpletong biometrics. Pero ito, Attorney, bukod sa mga ACMs, kamusta naman ang preparasyon ng COMELEC? Malapit na po ang midterm elections. May mga roadblock po ba na nakaka-apekto sa inyong preparasyon? Sa ngayon na nakikita na lang po natin na roadblocks kung sasabihin man is the peace and order situation. But as of now, bumaba po. Dati meron tayong 38 red areas of concern. Napababa po yan. 32 na lang po ngayon. Ngunit tinututukan nga po namin yung ibang lugar. Katulad po kahapon, kami nasa Maguindanao para pagharapin yung mga kandidato and all of them committed to a peaceful and credible elections. Hindi sila gagamit ang dahas. At makikita nyo po, sa buong bansa, yan yung magiging policy ng COMELEC. Alright. Okay. Okay, so ready May na dadagdag tayo, pa ba? basically. May dadagdag pa kayo? We're all Yun ready. po. So yung pong fake news na nadidinig ninyo, nakakonekta sa internet, pinutunayan natin hindi totoo. At sabi po natin nga, may katanungan, itanong po sa COMELEC lahat ng resolutions, lahat ng activities naka-livestream at sinasabi, samahan nyo na po kami sa paghahanda. Great. Maraming salamat, COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco, for this live demo. Live na live. Live na live. Thank you. Maraming salamat po. Thank you, Attorney Rex. Okay, pause muna tayo for another quick breather. But when we return, we answer the question of what has happened to the jeepney modernization program. Transport Group Manibela is threatening another 3-day strike because of it. Later on, we'll talk to Manibela Chairman Mar Valbuena. Keep it here on One News.
Welcome back. Thanks for staying with us here on The Big Story. It has been a little over 2 weeks since a portion of the Cabagan-Santa Maria Bridge in Isabela collapsed. And a special committee has been formed to investigate what really happened. The committee will be headed by DPWH's Undersecretary Anne Charlene Lapuz as chairperson and Undersecretary Eric Ayapana as co-chair. According to Palace Press Officer Claire Castro, the committee is expected to submit their report by April 25. As of now, no preventive suspension has been meted yet, not even to DPWH Secretary Manuel Bonoan. Castro said it will be unfair to impose any suspension without clear evidence. Siguro po kung mayroon po dapat na bigyan, patawan ng preventive suspension. Kaya po sa ngayon po ay nagkakaroon tayo ng pag-iimbestiga. Mahirap na po pabigla-bigla tayo magkaroon ng order of preventive suspension kung ang mga tao na involved ay wala naman na sa gobyerno. In more transport-related news, Transport Group Manibela has planned a 3-day nationwide transport strike starting this Monday, March 24. And the reason behind this? LTFRB has allegedly released inaccurate data regarding the number of drivers and operators who have complied with consolidation requirements. Let's get more details on this. And with us tonight is the chairman of Manibela, Mar Valbuena. Magandang gabi po. Welcome to The Big Story. Good evening, Ma'am Ces, Sean, and Patricia. Good evening po, Pilipinas. So the DOTR just released a statement in response to the strike. Ano po ang tugon ninyo dito? Sa ngayon, wala pa naman po sa atin na nagre-reach out tungkol dyan, Ma'am Ces. Kung talagang seryoso sila, siguro talagang mag-schedule sila ng dialogue para nang sa ganon ay marinig yung panig po natin. Hanggang ngayon, wala naman tayong na-receive na galing sa kanila. Pero Sir Mar, open po ba kayo doon sa dialogue nga na pinopropose po ng DOTR? Balak nga daw po nilang ipadala ito nga si Assistant Secretary Jojo Reyes to meet with you. Kasi mas prefer nga nila yung discussions, maayos na diskusyon, kaysa mag-strike daw po ang Manibela at ang mga driver at operator. Ako naman, Patricia, hinihintay lang po natin yung go signal din nila na makapag-dialogo tayo. Pero siyempre, mas gugustuhin natin na makadialogo mismo yung DOTR Secretary, no less than Secretary Vince Dizon. And kung mabiyayaan kayo, Sir Mar, ng isang audience with the Secretary Dizon, ano naman po yung mga main points na gusto ninyong i-discuss with him? Ano po ba ang nagpe-prevent for the pushing through of the PUVMP? Is it the same issues or may bago ba kayong issue? Unang-una, yung gusto nating sabihin at iparating kay Secretary Vince Dizon na isuspend yung implementation ng PUVMP dahil nga po marami na ang nalugi at marami na rin ang naghirap dahil dito. Na hanggang ngayon ay nahihirapan pa rin dahil nga po nawalan na talaga ng kabuhayan. At yung issue ngayon, yung bakit kami mag-i-strike, dahil nga po tinanggalan na kami ng kabuhayan, hindi na kami makapagbiyahe. Kung nakakabiyahe man kami patago at hindi na kami makarehistro, yung aming mga franchise at saka yung aming mga provisional authority, hindi na po in-extend. So para kaming mga kriminal na patago-tago sa pagbiyahe, pero nakikita nila yung kakulangan at pagsiservisyo natin sa taong bayan. Pero bakit hindi nila kami bigyan ng sapat na dokumento at nang sa ganun ay malaya kaming makapagbiyahe? Susunod naman kami doon sa mga regulasyon nila katulad ng pagpaparehistro. Ibig niyo pong sabihin, sir, hindi kayo makikipagkita sa kinatawan ng DOTR kundi kay Secretary mismo? Tama po kayo, Ma'am Ces, kasi hindi din kami sigurado kung yung kinatawan niya, yung sasabihin namin ay yun ang tamang ipaparating din doon sa ating secretary. Kasi marami na katulad po niyan, paano pa kami magtitiwala. Isipin po ninyo yung datos na 86% na sinasabi po nila, 43% lamang po ang talagang consolidated na at nakapag-comply talaga. Combined pa ito ng mga buses,
UB Express and PUJs. So paano tayo magtitiwala doon sa mga kinatawan lang na ipadadala po sa atin, nakakausapin? Kaya gusto natin siya mismo ang makarinig at makuha natin mismo sa ating butihing sekretary kung ano yung sagot niya doon sa ating mga hinaing. Patanong ko lang no, Sir Mark, kung yung data kasi ng gobyerno is sa 85.6% consolidated na raw ang mga operators, pero ang data ninyo is 43%, saan po napunta yung kabilang 43% na yon? Kasi ang laki po nung discrepancy. Can you tell us, no, from your end, sino sila? And alam niyo po, kahapon napanood natin sa isang panayam si Secretary Vince Dizon at sa report na rin sa Think About It ni Sir Ted Pailon na nagtutugma yung data ng dalawa na talagang galing sa LTFRB, inamin ng chairman o ng LTFRB mismo kaya Secretary Vince Dizon na talagang 43% lang yung talagang consolidated, yung 43% pa siguro ay nag-apply pa lamang. Pero sa datos po natin, doon sa mga nakapag-apply, marami po dito ay na-denied. So hindi rin po makarehistro. So ano po ba yung tamang yung datos niyo na po, sir, pagbabasihan natin? maputol ko lang po Yung kayo sandali. 86% kasi ang pinagbasihan nila para hindi na po kami i-continue sa pagbiyahe pa. Yung datos niyo po ba, saan po galing? Pinagsama-samang datos ng iba't ibang asosasyon, operator, ganun po ba? Opo, Ma'am Ses, kasi kami mismo bumababa sa ground sa mga local associations namin na kasapi po sa Manibela, kahit hindi po kasapi sa Manibela. Kaya po alam natin yung totoong datos at nagtutugma doon sa sinabi ni Secretary Vince Dizon kahapon sa panayam po sa kanya. So dapat, kung mali yung sinabi ni Secretary Vince Dizon, di pa bulaanan ngayon ng LTFRB kung nagsisinungaling ba yung kanilang secretary. Sir Mar, nagsabi na rin no, yung DOTR na bukas nga sila sa isang dialogo. Kayo ba ay, paano ba mag-coordinate niyan? Sino ba ang dapat mag-invite muna? Sinabi na nila na welcome. Naghihintay po kami kung bibigyan kami ng schedule kung kailan kami po maghaharap, nakahanda po kaming humarap. Pero humingi na kayo ng schedule, Sir Mar? Hindi pa po. Ang sabi lamang po kanina ay sila po ang nagbigay na 26. Yun yung kasagsagan po ng strike namin. Kung talagang seryoso sila sa pakikipagdialogo, bakit hindi bukas? Bakit hindi sa Friday? Ginagawa po kaming tulonggis alam nang may nakaambang strike sa 26 pa kung kailan mag-e-end yung aming strike. Doon pa lang kami kakausapin. Sino po ba nagsabi So ng ibig 26? sabihin nito, testingin muna nila, susubukan muna nila kung marami po ang sasama doon sa strike sa Monday, Tuesday, and Wednesday siguro. Kung gusto nila, pwede na rin naman naming umpisahan bukas, pwede na naming umpisahan sa Friday kung pinamaliit po nila tayo. Pero ito, Sir Marno, sinabi nyo naman po dati na hindi po kayo against modernization. You're only against the consolidation of your franchises. Paano po ba naapektuhan talaga ng consolidation ang livelihood, ang kabuhayan po ng mga driver at operator? Katulad po niyan, Ma'am Pauline, na yung ating mga kasama, sinurrender o kinonsolidate dun sa isang transport cooperative yung kanilang prangkisa. Pero yung chairman ng kooperatiba, binibenta ito sa ibang individual. Kasi nga nakapangalan na ito sa kooperatiba na hindi nalalaman ng ating mga kasamahang operator. Kahapon lamang po nandito yung ibang operators na nagsusumbong sa atin na binenta raw yung kanilang mga prangkisa. Bakit po kailangan na yung chairman o yung kooperatiba ang magbenta ng kanilang mga prangkisa? Doon, yung mga naunang nakapag-consolidate, lagi pong may mga mataas na bayarin na hindi naman po dati ganito ang nangyayari sa mga single operator. At ang pinakamahirap kapag nag-modernize na kinonsolidate po yung aming mga prangkisa at kumuha ng modern, nakapangalan na po ito sa kooperatiba na anytime po pwede pong tanggalin. Marami na po sa aming mga kasamahan
ang tinanggal sa kooperatiba at nawalan na po ng kanilang pag-aari. Pero Sir Mar, Kaya pwede naman kaming mag-modernize na kami mismo ang maglo-loan, kami mismo ang magbabayad nito na single operator. At makita natin kung ano yung kaibahan. Sana maipakita natin ito sa gobyerno na handa naman kaming tumugon. Pero sana subukan yung scheme na pinapaliwanag natin sa DOTR at LTFRB. Nakita na natin na nag-failed yung programa dahil nga ayaw na pong magpautang ng DBP at Land Bank dahil hindi na po nakakabayad yung mga naunang kooperatiba at korporasyon na nag-modernize po. and is that the only way to move forward, Sir Mar? Kumbaga, kasi ang tagal na nitong stalemate, if I'm not mistaken, 7th or 8th postponement na ito, 2017 pa dapat ito. What is the way forward? For example, pinagbigyan yung gusto ninyo, no, na pwede na yung mga small players, kumbaga, na hindi mag-consolidate and to get their own loans, etc. etc. Papayag na ba ang grupo sa PUVMP? Opo, papayag na po kami na kung sakali kami ay payagang mag-rehabilitate o payagan po na makapag-modernize sa sarili naming prangkisa, sa sarili naming pag-loan, na sa amin po ito mapupunta at malaya kaming makakapili ng modelo ng aming kukuhanin. Kasi po yung consolidation, ang ipinapaliwanag sa atin para lamang po makautang kami sa bangko. Bakit namin isusuko yung aming mga prangkisa para lang makapag-loan? At the end of the day, hindi rin ito mapupunta sa amin after naming mabayaran. Alright, marami pong salamat sa inyo, Sir Mar, at sana naman ay makuha ito sa maayos na usapan. Manibela Chairman Mar Valbuena, marami pong salamat. And just like that, that's it for the big story on this Wednesday night. We got over the hump day. We did, yeah. We did. Halfway through the week, we are One News, all sides, all the time. Thanks for watching. Good night.